Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Isang maiksing kwento ni Bin lamang po. Gusto ko lamang pong kuhanin ang pagkakataon na ito para po ipaliwanag at sabihin po yung atin pong mga pinagdaanan. Ito pong nakaraang buwan. Sa mga lubos pong nakakakilala sa akin, alam na alam nyo po na siguro isa na po ako sa pinaka masipag po mag-post sa social media patungkol po sa trabaho o personal na bagay. Subalit itong isang bagay na ito ay hindi ko po ipinost simulat sa poll kasi tumatak po talaga sa isip ko. ah, Sabihin na po natin, ito na po yun, yung pagbubuntis po ng aking asawa kasi nga po noong pong na-delay siya, agad-agad po nagpa-check up po kami at nalaman po namin na kambal yung ipinagbubuntis po niya. Dapat ito po ay nagdulot sa amin ng ligaya, subalit may sinabi po yung OB na medyo kami po ay nabahala. Ano po, ang ipinagbubuntis daw po ng aking asawa ay kambal, subalit iisa yung placenta. So meron silang tinatawag na klase ng pagbubuntis na ganun. At kadalasan daw po pagka ganun po, naiisa po yung placenta, ah madalas po ang nangyayari, hindi po nagtutuloy yung isa. Isa lamang po yung nagsusurvive. Tapos kasi nga nag-aagawan sila ng sustansya, yung flow ng blood. Yun po yung mga factor na kadalasan po na nagre-resulta ay iisa lamang po yung nagtutuloy doon sa baby. Ano po? So, kaya lang po ang sabi po ni doktora, ito ay science, ito ay esensya. So manalig pa rin tayo, gagawin natin yung ating makakaya. So marami po tayong ginawang hakbang, mga vitamins, mga tests, mga gamot para po at least mabigyan po ng chance na mag-survive po yung dalawang baby o babies. Ano po? So yun nga po yung ginawa namin. Lahat po ng pwede naming gawin para po kung ano po yung sabihin ng OB, yun po yung sinusunod namin. At syempre, tuloy-tuloy yung aming panalangin kasi syempre gusto namin mag-survive yung dalawang babies. Kasi syempre, parang ang sarap, bihira yung nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng anak na kambal. So, kami naman, ginawa lang namin yung best namin. Tapos yun, to make the story short, yung regular na check-up namin, ultrasound, nagkaroon ng pattern na parang nagkaroon ng signs na talagang naiiwan yung isa. So hanggang sa para wag na lang humaba yung kwento, ano po, dumating yung punto na nung kami nagpa-ultrasound, nalaman namin na hindi na tumuloy yung isa. So tumigil na yung heartbeat niya. Talagang yung time na yon napakalungkot po. So ang nung dumiretso na kami sa OB para ibalita pagkatapos ng ultrasound namin, ang sabi niya ay wala tayong magagawa sir, ma'am, kasi talagang from the very beginning ganyan talaga ang parang likely na mangyayari. Kaya lang syempre ginawa naman natin yung best natin. So ang sinabi niya, wag daw kaming malungkot na kasi nga meron pa namang isa. Ang sinasabi niyang wag daw kami magpaka-depress or magpaka lumo kasi nga maraming pamilya, maraming mag-asawa, maraming ina na naghahangad ng magkaanak. Kahit isa. Kami nga nabigyan ng chance na magkaroon na sana ng kambal. Subalit hindi talaga sa amin hindi talaga tumuloy yung isa. Tapos sabi ng OB ay magpakatatag daw kami kasi nga may isa pang baby. So at maayos naman daw yung kalagayan ng baby. So focus kami doon. So para lang paiksinot yung kwento, dumating nga sa punto na nagpa-admit na si Mrs. sa ospital. Tapos nag-close monitoring na siya at yun nga po, ito lang mga nakaraang araw ay iniluwal niya po, hindi pala iniluwal, binaak na siya at yun nga po, inilabas na po yung actually yung dalawa, yung fetus na demise
at saka po ito pong nag-survive na baby ko, na healthy baby na 3.5 kilos. Ano po? So, yung isa po talaga, dahil hindi na po siya nabuo talaga, ay diniretso na po namin na ilibing. Ano po? Noong pong araw na binaak na po si Mrs. ay magkahalo pong lungkot at saya ang naramdaman namin, kasi syempre po nakakalungkot kasi hindi po nagtuloy yung isa, at yun naman pong saya dahil nga po nairaos po namin na inilabas po yung isang baby po namin na napakalaki, 3.5 kilos po siya. So yung pong hindi nabuo at hindi nagtuloy, tumigil na lang po siya at umabot lang siya ng 200 grams. So nagstay pa rin po kami ng ilang araw sa ospital para po magpalakas po ng konti si Mrs. at saka po si baby. So at ngayon nga po, ayun, last Monday, kung hindi po ako nagkakamali, ay yun, nakauwi na po kami noon. So yun po yung buong storya. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung itsura po ng bago po naming baby. So gusto ko lamang pong ikwento sa inyo yung nangyari, kasi to be honest po, napakahirap po nung pinagdaanan namin, kasi syempre bukod po sa financial, ang mahirap po doon yung yung emotional at saka po yung mental, talagang draining or na nangyari po sa amin. Yung po kasing financial, magagawa naman ng paraan yan kumbaga marami kang mga kakilala, kaibigan, at pero yung pagnanais po namin na i-survive po yung dalawang babies, ay yun na yun, yung mahabang proseso po at pinagdaanan namin. So pero again, wala naman po kami magagawa, kasi tanging ang Panginoon Diyos lamang po ang nakakaalam. At kaya nga po, samantalahin ko na po yung pagkakataon sa napakarami pong nangangamusta, nag-aalala, at talaga pong walang tigil na nagpapahatid po ng kanilang concern. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong. Alam nyo po, hindi ko naman sa inaano si Ma'am Ruth po, talaga po na yung aking pong boss ay araw-araw po na nangangamusta po. Si Ma'am Ruth po, nako, halos araw-araw kami magka-chat noon. Lalo na po nung nalaman niya po yung sitwasyon, tapos nung na-hospital na po at na-confine na po si Mrs., talaga po na nagpapahatid po siya ng pag-aalala, at saka po yun nga po yung concern niya, at pag nagbibigay po siya ng mga advices at saka pampalakas ng loob. So malaking tulong po yun. So doon po naman sa mga tao po na talaga pong simulat sa pool po, ay nung alam po nila yung sitwasyon na nagbubuntis po yung asawa ko ng kambal, yung pong laging mga nangangamusta. Ayoko po magbanggit ng mga pangalan kasi baka may makalimutan po ako. Sobrang dami po na nag-aalala at nagpapahatid po ng kanilang pangangamusta. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanalangin, at yung po talagang tumulong. Talagang meron pong mga piling personalidad na talaga pong tumulong po talaga sila sa pamilya ko, sa mga pamangkin ko, sa magulang ko, sa biyanan ko. Ay nako, napakalaking salamat sa inyong lahat, kasi talagang sa pagsubok na dinaanan, napaka-importante talaga na meron kang mga tao na pwede mong asahan, pwede mong sandalan. At nakakatuwa yung mga kaibigan natin, mga kamag-anak, yung mga tiya ko, si Chatise,
At marami pang iba, yan. Hindi ko na kapatid ko, kuya ko, talagang si Ate Eper, si Kuya Elmer, basta lahat sila. Mga kaibigan ko, katrabaho ko, salamat sa inyo, salamat talaga. Hindi ko na ma-mention lahat isa-isa, pati kasi baka may makalimutan ako, may magtampo. Ang mahalaga po ay nakaraos na po, at I'm I'm happy to say po na nasa magandang lugar na po yung na-demise. Inayos na po namin yung kanya pong pinaglagyan, at ito pong nag-survive, ang pangalan po niya ay si Mirabella. So nandito na po siya sa bahay. So again, siya po ay 3.5 kilos. Tomorrow po ay meron siyang check-up sa pedya niya. Napakataba po na baby girl. So again, maraming salamat po sa inyo lahat, at subaybayan nyo po yung mga susunod kong post patungkol na rin po sa aming bagong baby. Salamat po.